magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. So, ayan, praise God. Muli, sa buhay ng bawat isa na tayo'y muling tinipon niya sa platformang ito upang atin siyang muling papurihan. So, pasensya na kayo kasi mag-ano na lang kung sino yung tatawagin ko, mag-opening prayer. Be ready, Kasi alam ko naman na lahat tayo dito is handa, di ba? So, glory to God. Ha? May ano kang kanta, Kuya Romel? O Wala. Diretso na lang tayo. So, ayan. So, please, Sister Telma, can you lead us sa opening prayer bago tayo pupunta sa dadako sa pagkikitig na bago tayo magbubulay-bulay sa banal na salita na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Romel. Yeah. Sige. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, for this beautiful breath that you have given upon us once again, Panginoon. Salamat for this wonderful time, Lord God, that we gather in your name, Panginoon, sa platform na ito. Lord, kami po'y salita, Panginoon, na magiging tulong sa kalakasan not only for our spiritual, Lord God, for the whole aspects of our lives, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang mga mahal na kapatid kung sino man, Panginoon, ang gagamit sa gabi mo, Panginoon. Lord God, let your wisdom be upon him, Panginoon. Let the unbearable wisdom and knowledge, Lord God, that comes from you upon him, lawi sa kanyang leading. Hallelujah. Nawala yung signal niya. Hallelujah. Lord God, maraming salamat, O Lord God, sa gabing ito, O Lord God. Pinupuri ka namin, O Lord God, at niluluwalhati, O Lord, sa iyong katapatan at sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat sa amin. Thank you for the opportunity, O Lord God, for the privilege, O Father God, na muli mo kaming tinipon sa platform na ito, O Lord God, upang ikaw, O Lord God, ang aming maitaas, O Lord God, at mapakinggan muli, O Lord God, ang iyong mga banal na salita. Lord, we pray, O Lord God, ang aming kapatid, O Lord God, na iyong gagamitin, na you may anoint him, give him the wisdom, O Lord God, the knowledge, understanding, O Lord God, that he need, O Father God, gamitin mo siya bilang daluyan ng pagpapala sa gabing ito, O Lord God, na maihayag niya, O Lord God, ang iyong banal na salita na aayon sa iyong kalooban at sa iyong kagustuhan, Wama, O Father God. Lord, let your Holy Spirit, O Father God, intervene in the midst of every one of us, O Father God, and bestowed, O Father God, the heart, O Lord God, of acceptance, O Lord God, the heart, O Lord God, that willing, O Father God, to receive your words tonight, O Father God. Lord, maraming salamat, O Father God. Samahan mo kami, O Lord, hanggang sa matapos, O Lord God, ang aming gawain na ito, O Lord God, at maging sa aming mga kasamahan, O Lord God, na papasok pa lang, O Father God. Let your Holy Spirit move, O Lord God, and touch their heart, O Lord God, and their life, O Father God, that, Lord, they may remember you, O Father God, sa mga ganitong pagkakataon, O Father God, na makisama sila at makiisa, O Lord God, for your glory alone. Lord, we give you back all the glory, praise, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Nawawala yung... okay lang. Mag-mute lang kayo pagka kasi nakaano siya, pan-entry siya kasi minsan may mga papasok na maingay ba? Para ano. Oo. Sige, Brother Romel, sige. Good evening, brothers and sisters. Ang aking isi-share ngayon is yung Mark 1:7-11. Basahin ko na, ha? Sige lang po. And this was his message. After me comes the one more powerful than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with Holy Spirit.
At the time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." So, na-share ko itong scripture na to kasi sakto-sakto New Year naman. So, Anong verse, bro? Anong verse? Sorry. Mark 1:7-11. Okay. So, kasi ito yung about baptism of the Lord, di ba? So, yung ano ba yung sinisimbolize ng baptism? Diba? Yung baptism is symbolism of immersion, di ba? So, yung immersion is yung sinasabi natin is one goes into the water and he dies to sin. So his sin are washed in water, and then one rise from the water, it symbolizes the rising to a new life. Kung makikita natin doon sa verse na to, actually si Jesus hindi naman siya sinners, di ba? Para i-baptize pa. But then he humbled himself para ipakita niya yung yung solidarity with the sinful humanity. So nakipila siya sa mga sinners para i-baptize ni John. Kasi even si John medyo nag-complain, kung makikita natin sa Matthew 3:14, sinabi niya doon, "But John tried to determine him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me?" So Jesus replied to be so now, so it is proper for us to fulfill his all righteousness. Then John consented. So being kasi si Jesus wala namang kasalanan para mabaptize ng katulad natin, di ba? Pero he do it para kasi nga being Christ-like sa atin, ginawa niya yon para in line with humanity, para to show his humbleness to us. So isinare ko tong scriptures na to is para as a reminders to us kung nasaan na nga ba tayo after our baptism. Kumaga hindi na ba tayo bumalik sa dati nating sarili? Are we truly living the Christian life? So malaking tanong para sa atin. So saktong New Year. So pwede nating maging parang New Year's resolution. Ibalik natin yung New Year's resolution natin. Ano ba talaga yung talaga ba natin idinakwil naman natin yung mga kasalanan natin na ating maaaring pinaramis during the baptism. Yun. So because kasi actually ginawa rin to ni Jesus Christ because ito yung mission niya. Kasi ito yung redemption niya, showing his redemption to us. So kung makikita mo doon sa mission niya, kung makikita mo doon sa Romans 6:4, sabi niya doon, "Therefore we buried with him by baptism into death, that like Christ was raised up from the dead in the glory of Father, even so we should walk in the newness of life." So yun nga, na kailangan nating magbago, kailangan nating ma-remind. It's a reminder to us kung nasa na ba tayo sa ating mga after baptism, kung nagbago nga ba tayo or we still doing before, o bumabalik pa tayo sa dati. Sabi nga dapat yung past mo magiging library ng future mo. Hindi mo pwedeng kalimutan, kasi pag kinalimutan mo rin, hindi ka rin matututo. So dapat maging library mo rin, dahil para matutunan mo rin yung mga mistakes mo na nagawa.
So meron din ako na search about meron silang in-acronym about baptism. So may acronym silang meaning. So sabi niya dito is yung B is for bat or rebirth. So original and actual sin are washed away and baptized to become a new creation. Tapos yung A is for anointing with Holy Spirit. The baptized like Jesus anointed as pastor, priest, prophet, or king. Tapos P is for perfection of charity and fullness of Christian life when it's no longer I who lives in me but Christ. Tapos yung T niya is T to total dedication and commitment to live the truth of faith in every moment and aspect of life. And I is for the interior repentance and conversion toward new life in Christ. Then S is seal of salvation. Then M is mission to bear fruits of good works, holiness, and evangelization. So, ito yung malaking question sa atin ngayon. Kailangan natin sagutin sa ating mga sarili kung nasa na ba tayo? Are we truly living the Christian life? Kasi sabi nga is when we baptize, we become Christians. So as Christian, we are asked to reflect the life of Christ in us. So it's a question to us now kung asa na ba tayo. So baka mayroon kayong mga i-share kung nasa na tayo. Hindi ka pa rin, Brad. Hallelujah. Diba? Oh. So, nung may dadagdag doon. Mark 1-4, right? Mark 1:7-11. 1:7-11. Oh. Mm-hmm. O, meron po bang may dadagdag doon sa topic ni Kuya? So, Mark 1:7-11. About the baptism. Water baptism kasi to, di ba yung tinutukoy dito? Sagutin ko lang yung tanong niya na nasaan nga ba tayo ngayon? Ako parang nawawala ako eh. Ano, Mark 1? 7-11. Mark 1:7-11. Kasi kung minsan nandun yung nanghihina ba yung mga nangyayari. Mm-hmm. Tinatanong ko ang sarili ko, nasaan nga ba ako ngayon, Panginoon? Sinasamba pa rin ba kita? Ayun, ang tanong ko talaga sa sarili. So, pag-pray lang natin na... Kaya nga, magpanalangin lang tayo kasi... Minsan, yung mga nangyayari sa mundo ba? Struggling. Tapos hindi na tayo nakakapag-gather. Doon mo nga maano kasi doon natin may minsan yung walk by faith not by sight, di ba? Lapit na rin naman. Sana nga mag-open na. Porkit kasi minsan pag nakaano tayo sa mga physical wala na. So wala nang faith. Kasi iba pa rin kasi yung mag-worship ka ba? Talaga yung nandoon ka na kasama mo mga... Iba talaga. Pero kapatiran. sabi naman ng Panginoon kahit di ba? Pero wag nating tignan yung physical gathering na yun yung para mapanghinaan tayo ba. Dapat yun yung natin maging stepping stone natin mas maano pa tayo sa Panginoon kasi nga Actually, ako dito sa baptism medyo tinamaan ako rito kasi hindi pa nagpapabaptize. hindi ka baptized, di ba? Basta kayo. Hindi pa. Di ba na udlot? Akala ko kasama mo sina brother. Di ba kasama ka sina... Brother, ano ba yun? Si asawa ni Lalaine? Sino yun? Si Brother Marlon. O nga, kayo pala yung ma-schedule sana nung last ay first week ng April. Dapat. Lagi kaso naabutan na ng lockdown. Naudlot. Lagi naabutan ng lockdown. At least, malay mo, di ba? Who knows? Di ba? Ito. Ano ba ngayon? Pastor, tama. Ay, Pastor tuloy.
Brother, tamang-tama. Magpaano kayo ngayon? Oo, Maliginaw. by March, baka pwede na. Magdala ng kape. Mm. Amen. Oo. Oo, kasi kailangan din. Kaya yung iba sinasabi nila hindi na raw kailangan. Pero si Jesus nga nagpabaptize eh. Tayo pa kaya. Wala siyang kasalanan pero nagpabaptize siya. Baptism, di ba yung sa verse ano dito, I ended baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Spirit. Yung tinutukoy dito ni ano is, di ba yung sa baptism of the baptism of water. So, ang Panginoon, siya yung magbabaptize talaga sa banal na espiritu. Isa yung akop, kaya yung hindi sinasabi natin na akop, hindi siya part of salvation. Water baptism is not part of salvation, pero it's an act of obedience because yun na nga sabi ni Kuya that even Jesus Christ did it na wala siyang kasalanan pero ginawa niya pa rin, di ba? So, kung ang Panginoon nga natin na nagligtas sa atin, ginawa, so kailangan din natin gawin. So, it's an act of obedience, di ba? Pero hindi ito yung makakaligtas sa atin, ha? Ito yung Yes. malito doon. O, kasi only Jesus Christ. By grace of Jesus Yes. Christ. So, by His grace, through our faith, di ba? The truth and the life. He is the way, the truth, and the life. Sabi naman sa John, di ba? Yung sabi ni brother, Elpram. Yes. Amen. So bro Efren, baka may dadagdag. May konting ano lang. Yung kasi, hindi ko pa maintindihan yung mga bagay-bagay. Ang pagkakalam ko pag yung baptism is a way para masave yung masave tayo. Parang requirement na siya pag magiging member ka ng church, kailangan mong mabaptize. Di ba? Parang yung baptism parang isang parang marka sa atin na Christian na we belong to Jesus, na parang ang alam ko nun pag nabaptize ka na, secure ka na sa save, sa buhay mo, na save ka na dito sa mundo. Hindi pala. Isang way lang pala yun to determine na ikaw ay mananampalataya sa Panginoon. May mga susunod pa na mga patunay na ang buhay mo ay may ililigtas. Doon nga ay yung kay Jesus, yung pag-accept natin as Savior, no? Yun yung pagkakaintindi ko noon nung medyo immature pa. Yun pala yung kahalagan din ng baptism by water, and yung mas higit pa yung Holy Spirit. Dapat mabaptize din tayo sa Holy Spirit. Amen. Parang siguro lumalim na rin yung pagkakaintindi ko sa about the baptism, about sa Panginoon. So, dapat yun nga, parang yung last sermon ni Pastor is dapat na yung year na to is hindi na yung goal natin is hindi na dapat pansamantala lang. Dapat maging ano ba yun? Kasi ang mga
lagi natin naririnig na ang mga dumarang araw is pasama ng pasama. Totoo Ganun. yan. Mm. So, gawin din natin yung part natin na kasi wala tayong laban eh. Tulad ngayon, there will be a time na magiging mandatory yung vaccination. So, sabi nila, mark of the beast. Pero, ang injection naman is dito naman sa ano eh, sa muscle. So, minsan, ina-analyze din natin kung bakit paano na yung mark of the beast yung vaccination. Maybe, di natin alam, no? Yung plano ng mga nasa ibang sa kadiliman, no? Ano yung plano ng mga tao sa karamihan, no? Pero ang sigurado tayo is huwag tayong aalis, huwag nating iiwan ng Panginoon. Keep holding on. Sabi natin sa kanta, keep holding on sa Panginoon kasi siya yung malaking refuge natin in terms of trials, in terms of sickness. Amen. Kasi kung ngayon pa lang is i-renounce mo yung faith mo sa talikuran ng Panginoon, mawawala yung pinaghirapan natin, mawawala yung kaluluwa natin. So, ngayon alam na natin yung totoo. Totoo yan. Ibigay na natin lahat. Una tayong magpapa-baby pa. Kasi sabi ni si John the Baptist, after me comes the one more powerful than I. So ngayon nandito tayo sa lupa, no? Alam na natin yung totoo about kay Jesus, about yung second coming niya, no? Dapat huwag na tayo yung kanta nga, napapanood yung mga Christian song, napapanood talaga yung kanta na ito ang panahon, hindi na uso ang mag-backslide, diba? Naalala ko lagi yung kantang yan. Kaya dapat tuloy-tuloy tayo, no? Yun yung New Year's resolution natin. Tuloy-tuloy, no? Marami na tayong narinig na sermon this pagpasok ng year na to, no? Forgetting what lies behind, but keep moving forward, sabi nga ng mga ministers natin. So, yung dapat isipin natin, keep moving forward. Kasi ang past, hindi na natin pwedeng balikan. Past is past. Diba? Stop living in the past. No? Move on. Move on na tayo. Every year na lang na pinabalik-balikan yung kahapon. Ay, buti pa nung panahon namin. Yung pag-church ganito, yung pag-church ganyan. Parang ang daming negative. Ang gusto naman ng Panginoon is mag-grow tayo, grow. Although pandemic, ang advice naman ng Panginoon is huwag niyong kanyong aliwayan, no? Sabbath day, sabi niya. Don't Tagalog lang. Share mo sa screen, bro, kung meron kang ano dyan. Wala. Huwag niyong kalimutan yung araw ng Sabbath day. Ay, yung ibig sabihin nun, tulad net, may platform naman tayo na online streaming. Kung may time tayo, mag-online tayo. Makinig tayo sa
salita ng Panginoon at ipamuhay natin sa araw-araw. Mas Yun lang. malawak pa nga yung venue natin ngayon nung nag-pandemic. Hindi Oo. ba napansin na mas malawak yung naging venue natin? Mas lumawak siya kaysa sa Babna. Yung venue natin nung nag-pandemic. Lumawak ang venue natin nung nag-pandemic kaya. Hindi nyo ba napansin? Oo nga. Kaso kung lumawak yung venue, kumunti lang yung tao, gano'n. Hindi na yan. Pero lumawak yung venue natin talaga kung Umunti yung umattend. Oo. Kasi, Bilang water baptism. Symbolize yung sinasabi natin, di ba, na it's a public declaration talaga na you are now totally, di ba, accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, di ba? Yung pagtayo, yun nga yung naalala ko, yung di ba, yung pagtayo mo pa lang doon sa tubig, sinisimbolunan niya yung pagkamatay ni Kristo, pagkapako ni Kristo doon sa cross, di ba? Tapos yung paglubog mo doon sa tubig, sinisimbolo naman niya yung pagkabarit niya, di ba? Tapos yung pag-ahon mo doon sa tubig, pag inilubog ka, yun naman yung sinisimbolo ng pagkabuhay niya muli, di ba? Pagkabuhay niya muli doon sa niya. Yung pagkabuhay niya sa rising from the dead. Tama ba yun? Kaya mahalaga din yun sa atin. Although, may mas higit pa doon na mas mahalaga. It is yun yung baptism na ibibigay ng Panginoon sa atin, di ba? Yung Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit. Yun yung mas Kasi yung, kung ibabase natin doon yung kaligtasan kasi, hindi naman siya kasi di ba yung napako nga doon sa nung kasama ni Kristo, di ba? Yung niya, hindi naman yung nabaptize pero naligtas naman yung isa. Di ba? Kasi tinanggap niya si Jesus, di ba? So, it's act of obedient, public declaration, di ba? Na parang dinideklara na natin, tinanggap ko na si Jesus bilang aking Panginoon, tagapagligtas sa buhay ko. Yung ganun. Kaya mahalaga talaga para sa atin. Pero mas merong hihigit doon. Ako nga noong bago nagbautismo kasi nag-water baptism ako noong 14. I was 14 nung time na yun. Siyempre, di ba noong sabi nila bawal kumain ng dinuguan. Ay, gustong-gusto ko kaya noon. Favorite ko yun pag may mga pista, pag may mga kasalan. Tapos kami yung nakatoka sa di ba, pagka sa probinsya, di ba, mga bundok-bundok. Kay waras kay giwaras nga tikwa, kay giwaras ti makan, kas ka naman sila. Sorry, Kuya Romel. Subtitle. Yun natin yung subtitle. Oo. Kaya, ilumang may, tinatago kaya namin noon yun. Dinuguan, tinatago namin yun noon. pero nung nagpabaptize ako, yun yung sinabi ko talaga na, hindi ko na to ulamin. Yun na yung talaga mula noon, nung nagpa-water, kasi yun yung pag-intindi ko ba, nung time na yun talaga na bawal talaga yung kumain ng ganon, di ba? So yun talaga yung first step na ginawa ko na gustong-gusto ko, pero tinanggal ko mula noong nagpa-water baptism ako. Kaya, hanggang ngayon hindi ko na siya binalikan kasi pero although naiintindihan namin na hindi naman siya okay lang naman na basta wag ka lang maging maingat ka lang, 'di ba, sa mga mo ng ganoon kasi yung mga iba baka matitisod sila dahil sa ganoon, 'di ba? Pero may mga naman sa pag ibibis kasi natin sa napunta na tuloy tayo sa dinuguan. Pero naalala ko kasi water baptism nung nagpabautismo ako, yun yung unang-una ko talagang sinabi na hindi ko na to kakainin, di ba? Sarap pa naman. Kaya gusto ko talaga, bro. Tinatago namin yun noon pag may mga kasalan. Tinatago namin yan. Bago kami magbigay sa mga tao, sa mga bisita, maglagay na kami sa isang bandeha or tapos ikikip na namin yan. Tapos pagkatapos namin ng pagkain, babalikan na namin. Kaya kahit naubos na yung may lagan, at least meron nang nakaseparate, di ba? Pero yun yung sinabi ko na ito, hindi ko na kakainin mula nung nagpa-water baptism ako until now.
Pero nakaya naman, di ba? Pero ganun kahalaga kasi pagka desisyonan natin na talagang, oo, tanggapin ko na si Kristo sa buhay ko. So, So, nag-commit kasi ka. remission niya, di ba? Remission of sins, new creation na, di ba? Ay, may message ata dyan si Sister Telma. Ayaw mo new creation, sabi niya sa 2 Corinthians, di ba? 5:17, anong sabi doon? Baptized so with indelible character that he belongs to Christ in Mark to be saved, mission to bear fruits of good. Sorry. Kaya mahalaga talaga yun sa atin. Kaya sina Brother Romel, anytime na mayroon kayong pagkakataon, wag na umatras, go na agad, di ba? Pagka ano. Ay, si Brother Romel, oo. Brother Romel pala. Ayan. Huwag nating baliwalain yung water baptism. Hindi porket hindi siya requirements for salvation is binabaliw. So paano nga tayo mag-o-obey, 'di ba, sa Panginoon kung yun nga hindi natin magawa. Parang ganoon lang siya. So to walk in a new life. Yes, we bury the old life. Sa Galatians ba yun? Sa Galatians 2, ano ba yun? Hanapin ko muna. Pumasok sa isip ko rin ako sigurado. O sige na, kung meron ng mga ano pa kayo. Daragdag kayo dyan. Water baptism. Yun ang tanong ni Kuya kanina. Ano yung pagdating sa New Year's resolution kasi baka yung New Year's resolution pa natin nung pagpasok ng taong 2000 is yun pa rin yung New Year's resolution natin hanggang ngayon. Hindi na masaklap eh. So, Tanong ko pala, are we truly living the Christian life? Ay, nako. Tama nga, Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. In the life which I now live in the flesh, I live. Son of God, who loved me and gave himself for me. Si Ate Lorena. Sister Telma. Oh, wala si Sister Telma. Di man lang makapag-stable din. On-off. Ano yung tanong mo kanina, Kuya Romel? Are we truly living the Christian life? Oo. Amen. Diba? Or yung kada bagong taon lang natin maaalala magkaroon ng pagbabago. Pero pagdating ng February, wala na, bumalik na ulit. Mabait lang pagka New Year's Day yung New Year or yung January 1 to 3. Pero pagdating na ng February, bumalik na naman sa dati. Diba ang saklap? Yeah, mas mabuti na nga lang, wag na raw tayo bilang Kristiyano, wag na lang daw tayong magbitaw ng New Year's resolution. Gawin na lang natin, wag na nating sabihin pa. Kasi sinasabi natin magbabago tayo, pero pagdating naman ng January 10 is unti-unti na naman bumabalik, di ba, yung dating tayo. So, asan doon yung new creation? Wala. Parang nag-pause ka lang parang nagpahinga ka lang saglit, pero bumalik ulit. Wala na kayo may dadagdag doon, mga kapatid.
Mark. Mag-mute lang kayo, mag-unmute lang kayo. Awan? Wala. Ate Lorena, andyan ka pa ba? Nakamute ka. Mag-mute ka lang. May mag-unmute ka lang, I mean. Dapat lang. Wala nang magsalita. Oh, clear daw, sabi ni Sister Telma. Oh. Pero kung babalikan natin nung time na yun nga, di ba si Brother Efren, sinabi niya nung time na hindi pa niya masyadong naintindihan yung yun yung pagkakaintindi niya. Tayo, ano yung perspective natin, ano yung pagkakaintindi natin ng water baptism na parang in a long run is parang unti-unti natin naintindihan na ganito pala. Wala. Clear din daw kay Ate Lorena. Amen. Kasi ito, hindi na rin naman kasi ito bago sa atin. Remission of sin. Reminders lang sa atin to, reminder. Reminder lang na kung meron pa, di ba? Baka meron pa. I am a new creation. O, wala na? Amen. Sa akin maliwanag naman yung ano. Di kung wala na, di praise God. Maaga tayo. Diba? Dito sa verse 7, makikita rin natin dito talaga yung humbleness din, di ba? Sa verse 7, yung binasa ni dito, maano natin yung humbleness. And he preached saying, there comes one after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down in loose. O, di ba? Napakahalaga na yung pagpapakumbaba na i-admit natin na hindi tayo karapat-dapat, di ba? Because there is someone, di ba, na mas karapat-dapat. It's only Jesus. Kaya kailangan talaga nating mag-submit sa Panginoon. Kasi siya yung siya lang talaga yung daan. Di ba yung nabanggit nga ni Brother Efren kanina, He is the way, the truth, and the life. Di ba? No one comes to the Father except through me. Sabi niya sa John 14, ano ba yun? 14:6 ba? 14, ano ba? 14:6 ba yun? John 14:6. Yes. Kaya kung meron tayong mga naaalala sa buhay natin, iba na sinabi natin na o na meron tayong nakikita na mga pag-uugali natin na hindi pa natin nababago, unti-unti natin kasi ako marami pa rin kailangan baguhin, di ba? Lalo na sa siguro sa attitude especially, di ba? Para naman is manatili tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Well, kung wala na, salamat brother.
Kasi it's so clear daw eh. Clear, clear, clear. Amen. Amen. So, ayan, it's a reminder talaga na water baptism is not a requirement of salvation or it's not part of salvation, but, yeah, mahalaga din yun para sa atin. Kasi it's an act of obedience, yeah, sa public declaration that we really accepted Jesus Christ, di ba? Alangan namang tanggapin mo si Kristo tapos ipa-private mo lang. Parang ganun lang, di ba? Huwag nating itago na tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, di ba? Kasi tinanggap niya nga tayo in public, di ba? In public siyang napako doon sa krus ng Kalbaryo. In public din siyang di ba, na binurol din siya, tapos nabuhay din siya. So, hindi natin kailangang i-private yung buhay Kristiyano natin, di ba? We have to hindi naman yung in public na yung lahat ng ginagawa mo is pangalan daw. What I mean is yung pagiging Christ-likeness natin, di ba? Kailangan magningning siya in public, di ba? In darkness, in public. So, parang ganun. Kaya, thank you, Brother Romel, sa yung pag-share. So, it's a reminder ulit sa atin na kaya baka malay natin by next month, March, April, pwede nang magtampisaw doon sa Corniche. Di ba? Pagloobin ng Panginoon. Amen. Praise God. Meron ka pang closing Brother Romel? Bago tayo Kamute ka. Okay nang. So, ayun. May ako dito. Sabi dito about water baptism. Water baptism is standing in the water, symbolized as Jesus dying on the cross. Immersing in the water, symbolized Jesus being buried in the tomb. Yung parang symbolize niya yung sinasabi natin kanina. Namatay ni Jesus. Yung pag-angat mo, symbolize na nabuhay na si Jesus. Amen. Basta, lang natin, panatilihin natin, yung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, kung kailan man natin siya tinanggap sa buhay natin, huwag nating hayaan yun na nakawin ng kaaway. Diba? Yun yung sabi nga ni Mama kanina na parang pinanghihinaan, diba? Dahil sa mga nangyayari. Huwag nating kasi kung ibibase talaga natin sa mga nangyayari sa mundo, diba sabi sa Bible, diba sa Matthew ba yun na darating pa yung mga time na yung mga pumunta sa bukid, hindi na sila makakauwi sa kanilang mga tahanan. So, hindi natin alam na itong mga pangyayari siguro sa mundo, maaaring itong pinagdadaanan natin ngayon, siguro mas mayroon pang mas malala, di ba? Kung ibibase natin talaga sa Biblia. Pero ang sabi naman ng Panginoon, di ba, na kahit na is dadaan tayo sa apoy, is hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo masusunog, di ba? That He is with us lagi, di ba? Ano man yung pagdaanan natin, kamatayan man natin yung pero kung si Kristo ang nasa buhay natin, wala tayong dapat katakutan, di ba? Sabi naman sa salita niya, di ba? Na
Huwag tayong magkaroon ng ano na dahil sa nangyayari o nakikita natin sa paligid natin, huwag nating hayaan na yung maapektuhan yung faith natin, 'di ba, yes, mapanghinaan tayo physically, pero huwag naman nating hayaan na panghinaan yung pananampalataya natin. Pagkus tignan natin yung mga nangyayari sa mga paligid natin as our stepping stone na mas kumapit tayo sa Panginoon, 'di ba? Na mas paigtingin natin yung pananalangin natin, na mas paigtingin natin yung pananalig natin sa Panginoon kasi wala tayong ibang ano na may nagawa ba ang pera, 'di ba? Yung yaman na para mahinto ang ano, 'di ba? Until now wala, 'di ba? Ang dami na nilang sinubukan puro steal. So pero muli nating napatunayan na si Kristo na ang ating Diyos na sinasamba ay buhay at tapat sa buhay natin, 'di ba? Sa dami ng kanyang mga ipinakita sa atin na mga magaganda at mga kaligtasan natin, proteksyon natin is napakalaking bagay, 'di ba? Na muli niyang ipinakita sa atin na siya ay buhay na Diyos. Kaya ano man yung mga negativity, ano man yung mga pero i-ano natin sa Panginoon. Let us walk by faith, not by sight. Good evening, Pastor. Nakahabol si Pastor. Medyo na busy. Good evening. Good evening, Pastor. Good evening. Good Medyo na evening, busy. Pastor. Oo, yung topic ni Brother Romel, Pastor, is sa Mark 1, verse 7 to 11. Saan? Mark 1, verse 7 to 11. Kung meron kang Pastor, bago tayo mag-close, tayo mag-end. Nakahabol ka eh. Okay na. Kung ano yung One. napagpan nyo. Mark chapter 1, verse 7 to 11. Ano bang context doon? Water baptism, Pastor. Oh, water baptism. Napakahalaga po rin yun, water baptism. Kasi yun eh. Kailangan yun eh. Bilang isang Kristiyano. Requirements yun eh. Kahit nga si Jesus Christ, nag-obedient eh. Nagpa-water baptism si Jesus Christ eh. Amen. Pero yung sabi nga nila, yung iba naman kasi hindi naman requirements ng salvation yan. Requirements Pero yung iba, ha? Requirements as a Christian, pero hindi siya requirements for salvation. Yung sa iba, ang sabi nila, kasi naging conflict yan dati, yung iba, pag hindi ka daw nag-water baptism, hindi ka masisave. Pero napakasimple lang naman kasi yung ingredients ng salvation eh, di ba? No. Kaya lang, sa iba naman, kapag hindi ka nagpa-water baptism, which is, yan kasi daw yung sinasabi nilang yung effectivity ng ministry, kasi ang sabi dyan kasi yung water baptism, you are now a new creation, nung linublob ka daw eh, ang sign kasi daw ng tubig eh, nalinis ka na. Nagkaroon ng debate dati dyan tungkol sa pag hindi ba ako mag-water baptism is hindi ba ako masisave. Naging conflict yan dati. Pero sabi naman ng iba, hindi ka obedience. Sabi naman ng iba, kasi inuutos yan eh. Di ba kung titignan mo, sabi, pag hindi mo ginawa yan, ibig sabihin hindi ka nag-obey. Which is bilang isang Kristiyano, kailangan talaga natin yan. Requirement sa atin yan. Kasi that is a public declaration eh. Na nalinisan ka na sa harapan ng Panginoon. Kasi tama yung sinabi nila, water is ang kwan ng water naglilinis. Na sana yung pag-ahon mo daw sa tubig, naging bagong ikaw na, hindi na yung dating ikaw. Pero yung iba kasi ayaw nila. Which hindi naman mapektuhan yung
sa salvation mo. Siguro, sabi nila, sa mga blessings, sa mga effectivity sa ministry. Kaya lang yung iba, hindi pwedeng pilitin talaga dyan. So, Bahala na ang Diyos. Magpapabautis mo daw siya pag nag-open na. Pagtatampisaw na daw siya sa corniche. De, for sure naman, ang water baptism, maraming may bibigay sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kasi nga, si Jesus Christ mismo, nag-ubi rin siya nagpa-water baptism din siya, di ba? Wala pa siyang kasalanan nun. Yun, nakuha mo yung point, kuya. Bakit pa siya nagpa-water baptism? Wala pa siya. Ibig sabihin talaga, may ibibigay talaga na may dudulot sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Kasi siya mismo, sumang-ayon siya at ipinakita niya sa mga tao. Lumabas pa nga yung sign ng Holy Spirit, di ba? Yung dove, di ba? So, kailangan natin yan, requirements sa atin yan para mas lalo pa tayong maging effective sa mga ministry natin. At mas lalo pa tayong maging siguro yung kasi halos karamihan ginagawit talaga yan Pero wag yung sasabihin sa ibang tao na kapag hindi ka nag-water baptism, hindi ka masisave. Hindi po pwede sabihin yun. No. Totoo. Bahala ng Diyos, di ba? Bahala ng Diyos. Yung iba kasi ginagamit nilang panakot Hindi pwedeng panakot yan. Kaya minsan umalis yung member dahil sabi niya, pag hindi ka nag-water baptism, hindi ka masisave. May naalala tuloy ako. Hindi po yung panakot. Ang water baptism is sabi kasi doon sa definition niya, sa public declaration that you are been cleansed. So, sa mga nakakaintindi at sa mga gusto, yun ang ibigay na ikon natin sa kanila. Amen. Amen. Pero ituturo ko naman yan. Ituturo ko rin yan. Water baptism. Kasi iba yung baptism of the Holy Spirit sa water baptism. Dadaanan din natin yan. Bago naman magpabaptize yung tao, kailangan mo ituro yan para maintindihan niya Kaya mahirap pilitin, baka mamaya yung kamay nakataas, kasama yung pitaka Huwag kayong mamimilit. Pag pinilit mo, baka kunin yung pitaka, itaas yung kamay. Pag nakataas yung wallet ba? Nakwento ko na yan dati. Pero, basta, tayo, maging obedience lang tayo kay Lord. Yun ang pinaka-the best. Amen. Saka, na pala. Pag umuuna sila sa Friday, kuya, dali na natin yung magamit doon. Okay, Pastor. No problem. Para ma-warm up yung mga gamit, baka mamaya natin. Tagal lang hindi nagamit Tawagin ko si PB para makatulong natin magbuhat. Akala ko nasa ano na siya, nasa pulan na. Wala, dito pa. Dito nagtatrabaho sa port. Maintenance ng yate, mga bangka. Hindi para sa kanya. Oo. Mag-a-apply pa rin daw siya. Inshallah, matanggap daw siya.
Marami bang case ngayon, pero alam ko magtutuloy-tuloy na to eh. Magiging normal na dito eh. 2,800 niya yan. Ngayong araw. Ngayong araw lang. Wow. Pero mo yun. Pero ang recovery niya, 2,400. So halos 80%. Sorry. Parang lumaki. Kasi nag-open na lahat eh. Nag-open na lahat eh. Dito nga may sisyahan na dito eh. Tsaka maraming nagpa-swab test. Gawa nga ng ano. Marami naman nagpapabaksin na eh. Nag-umpisa na nagpa-vaccine lahat. Nire-require na lang. Wala na nga appointment. Ubus na yung appointment. Ipa-appointment ako. Wala pa ako nakukuha ng date. Naubos na ba ang appointment? Wala pa akong appointment hanggang ngayon. Ba? Kahapon ako nag-apply. Sabi, babalikan ako after 2 to 3 days. Antayin mo na lang. At least nakapag-ano ka. Ang amo ko kanina, nagpa-vaccine na rin yung amo namin. Dati ayaw. Sabi sa St. Joseph Church, pwede raw kaso first 350 lang every day. By batch. First 350 lang. Kumbaga, paunahan doon sa pila. Unang 350 lang. Eh kung malaman ba kung pang ilang ka? Yung kay Sige. I-close muna natin bago tayo Sa trabaho mag-usap-usap. mo, brother. I-close and prayer muna natin bago tayo mag-usap-usap mga kapatid para ano. Oo. Take mo muna. Jeremy? Yan. Close and prayer muna natin. Sige. Meron Sige ba lang. kayo isasama? Papasama prayers? Request? Yun, sa